Praise the Lord! Isang magandang araw po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon at salamat po sa biyaya ng Panginoon na tayo ay magkakasama pong muli. At salamat sa Panginoon sapagkat kayo po ay nakakasama po namin ngayon. Ano man ang mga kahilingan nyong panalangin, mga prayer requests, mga minamahal na kapatid sa Panginoon ay maaari niyo pong sabihin po dyan sa ating comment section at sa ating pong messenger. Ano po? Live po tayo ngayon mula po dito sa Diliman sa Quezon City. Ito po ang inyong abang lingkod sa Panginoon, Bishop Sherwin Serrano, na bumabati po sa inyo ng isang magandang araw po sa inyong lahat at purihin ang Panginoon. So binabati po natin ang lahat ng ating mga kaibigan, mga kamanggagawa, saan man po kayo naroon sa Amerika. Binabati po natin dyan si Mentor Gary Garrido, si Pastor Tom Bamba, at si Pastor at ang iba nating mga kasama po dyan, si Chaplain Ruben, at dalangin din natin at patuloy natin dinadalangin ang ating mga kaibigan dyan sa Canada, sa Europe, sa Asia, dito po sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy po tayo sa ating pananalangin para po sa ating pagmimisyon na isasagawa na pagmimisyon. Dito po sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Abangan niyo po ang ating isasagawang Thy Kingdom Come Conference sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila at dito po sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. So purihin ang Panginoon at pasalamatan natin ang kanyang pangalan sapagkat napakahalaga, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, ang pangangaral ng mabuting balita sapagkat ito ang iniutos ng Diyos sa kanyang mga anak. Ano ang utos ng ating Panginoon, mga minamahal na kapatid sa Panginoon? Napakahalaga po niyan sapagkat ang sabi ng Panginoon sa Mateo 24:14, at ipapangaral sa buong bansa ang kanyang salita, saka darating ang wakas. Sa makatuwid mga minamahal, mahalaga ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya kahit ano pa ang mga nakikita nating mga kaguluhan, ito ay pinatiuna na ng ating Panginoon. Nang sinabi niya, sa mundong ito, dadanas kayo ng kapagitaan. Ngunit sa akin ay dadanas kayo ng kapayapaan. In this world, you will find tribulation. But Jesus said, in me, you will find peace. I overcome this world. So that those who believe in Jesus will also overcome this world. Kaya mga kapatid, ang pag-aaralan natin ngayon, bakit mahalaga ang pangangaral, pagbabahagi na isinasagawa ng mga manggagawa ng Panginoon sa mga huling araw na ito. Kaya kami sa Jesus Christ, Thy Kingdom Come Church, ay nagsasagawa ng pangangaral sa bahay-bahay sapagkat ito ang utos ng Panginoon. Napakahalaga na tayo bilang mga anak ng Diyos ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia, mga minamahal na kapatid sa Panginoon? Sabi po rito sa Biblia, sa Acts chapter 5, verse 42, at araw-araw nagpupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay upang magturo tungkol kay Jesus ang Kristo. Ano ang sinasabi ng gawa ng mga apostol? And every day in the temple at sa pagbabahay-bahay ay nagtuturo ng salita ng Panginoon. Kaya ang pangangaral, mga minamahal na kapatid, ito po ay sinasagawa sa church. Subalit, kahit na ng panahon ng mga apostol, kahit sa bahay-bahay, ay nagsasagawa ng pangangaral ng mabuting balita. Iba ang tinatawag dito ay cell group, house church, pero mahalaga po niyan, Bible study. Dapat hindi po natin nakakalimutan yung tungkulin natin bilang mga tinawag ng hindi lamang ito tungkulin ng isang pastor o ng isang bishop. Ito ay tungkulin natin bilang mga tinawag ng Panginoon
ay ang ipalaganap ang mabuting balita. At ang mabuting balita na yan ay si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik, hallelujah, sa wakas ng panahon. Kaya ipinangako ng Diyos na babalik muli siya, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik, mga minamahal, napakahalaga na tayo bilang mga tinawag, mga pinili, mga alagad ni Kristo, gaya ng ginawa ng mga apostol sa Gawa 5:42, ay nagpupunta sila sa bahay-bahay at nagtuturo ng salita ng Diyos, salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya napakahalaga, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, bilang mga pinili, bilang mga tinawag, bilang hinirang ng Panginoon, mahalaga, mga minamahal, na tayo ay nagsasagawa ng pagbabahay-bahay upang maipangaral ang mabuting balita. Sapagkat ito ang utos ng Panginoon, mga minamahal na kapatid, upang higit natin mailapit ang Diyos sa tao sa pamamagitan ng pagbabahagi. Sapagkat gusto ng Diyos na maging masaya tayo. Gusto ng Diyos from the beginning, when God created us on the Garden of Eden, unang-una, hindi dapat tayo nagkakasakit. Hindi dapat tayo nagugutom. Hindi dapat tayo nauuhaw. At ang pinakamaganda, ang tao ay hindi dapat mamamatay. Sapagkat kalooban ng Panginoon na tayo ay mabuhay magpakailan-kailanman. Hallelujah! Kaya anong sabi ng Biblia, mga minamahal? Ipapangaral ang kanyang salita sa buong kinapal, saka darating ang wakas. Sa makatuwid, mga minamahal, mahalaga ang pangangaral ng mabuting balita sapagkat ito ang ibig ng Diyos sa kanyang mga anak na tayo ay maging daluyan ng pagpapala. Ano ba ang dahilan? Bakit kinakailangan, mga minamahal, bilang mga anak ng Diyos, na tayo ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon? Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, mga minamahal na kapatid, upang patibayin ang ating loob, upang palakasin natin ang ating loob, lalo na sa panahon ngayon na maraming iba't ibang mga suliranin na kinakaharap ang tao. Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal na kapatid, sa 2 Korinto, sa 6:18, ako ay magiging isang ama sa inyo, at kayo ay magiging mga anak na lalaki at mga anak na babae sa akin, ang sabi ng Diyos. Tuloy natin ang basa sa unang Tesalonica sa 5:17. Gusto ng Diyos na maging malapit tayo na kaibigan niya. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng ating pananalangin. Kaya napakahalaga, mga minamahal, sa mga huling araw na ito, anuman ang mga suliranin natin, anuman ang mga pinagdadaanan, ang sabi ng salita ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya, tayong mga nabibigatan at nagugulumihanan, at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Ito ang dahilan, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, kung bakit may pangangaral ng mabuting balita, maibahagi ang salita ng Diyos, sapagkat meron pong utos ang Diyos. Humayo, ipangaral ang mabuting balita, bautismohan sila, hallelujah, sa pangalan ng Ama, ng Anak, sa pangalan ni Jesus, at tatanggap sila ng kaloob ng Espiritu Santo. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Ito ang dahilan, mga minamahal, kung bakit hindi tayo dapat manghinawa sa pagbabahagi ng mabuting balita. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa mga salita niya na namumutawi sa ating labi. Kaya nga, mga minamahal na kapatid sa Panginoon, hallelujah, kahit ano pa man ang karamdaman mo, kahit ano pa man ang problema mo, kahit ano pa man ang pinagdadaanan mo, naalala natin nung merong namamalimos na lumpo sa harap ng templo, at ang sabi niya kay Pedro, palimos po, palimos po. Ngunit anong sabi ni Pedro sa kanya? Wala akong maibibigay sa iyo na ginto o pilak. Ngunit sa pangalan ni Jesus, tumayo ka at lumakad ka, at ang ipinanganak na lumpo na ito ay gumaling. Hallelujah!
at makalakad. Purihin natin ang Panginoon. That means to say, there is power in the name of Jesus. Hallelujah. Until now, because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang ating Panginoon, siya ang ating Panginoon ngayon. Hanggang ngayon, siya ang ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat noong mayroon pong isang babaeng dinudugo, at sa karamihan ng tao ay naglalakad si Jesus, ang sabi ng babae ito ay mahawakan ko lamang ang kanyang laylayan, ako ay gagaling. Ang sabi ng Panginoon, merong humawak sa akin. Bakit? Sapagkat may lumabas na kapangyarihan at ang babaeng ito na dinudugo ay gumaling. Hallelujah! The same Jesus as we receive right now when we believe. Sapagkat mapapalapit tayo sa Diyos, dali natin ang simbahan sa bawat tahanan. Dali natin ang church sa bawat tahanan. Ipangaral ang mabuting balita upang lalong tumibay ang ating pananampalataya. Upang lalo tayong maging malakas sa ating buhay. Hallelujah. Kaya nga mahalaga mga kapatid sa Panginoon ay ang pagbabahagi ng mabuting balita. Ibinabahagi ang salita ng Diyos saan man sa buong kinapa. At alam natin ang mga pangyayari sa mga huling araw na ito. Ang sabi ng Biblia, bago dumating ang wakas, ay kinakailangan maipangaral ang mabuting balita. At ang salita ng Diyos ay dapat maipalaganap sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao na maipalaganap ang mabuting balita saka darating ang wakas. Sa makatwid, mga minamahal na kapatid, ikaw at ako ay may tungkulin. Ikaw at ako ay may tungkulin na ibahagi si Kristo. Ibahagi ang aral ni Kristo. Ay ano po ba ang turo ng ating Panginoon na dapat nating ibahagi sa tao, mga minamahal? Ang sabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Pakanin mo ang iyong kapwa. Ibigin mo ang mga umuusig sa iyo. Ang sabi ng salita ng Diyos. At ang sabi ng salita ng Diyos, hallelujah, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya himala, darating ang mga himala, darating pagpapagaling, darating ang mga unexpected miracle will happen to those who believe in Jesus. Kaya noong panahon ni Jesus, normal lamang ang himala hanggang ngayon. Kung meron tayong pananampalataya, kung meron tayong matinding pananampalataya, if we activate our faith, ang sabi ng salita ng Diyos, makagagawa kayo ng mga ginawa ko at higit pa ang magagawa ninyo kung meron kayong pananampalataya. Kaya nga sa ating pagbabahay-bahay, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, hallelujah. Sabi nga ni Lord huwag kayong magdala ng supot. Huwag kayong parang pulube. Hindi tayo nanghihingi sa mga bahay-bahay. Tayo po ang nagbibigay. Hallelujah. Anong ibinibigay natin? Yung salita ng Diyos. Ano ang dapat nating ibigay? Yung purong salita ng Diyos ng kagalingan. Sapagkat, mga minamahal na kapatid, ang sabi ng salita ng Diyos, ibinigay sa atin ng walang bayad, ibigay din naman natin walang bayad, mga minamahal. Kaya nga, ano ang nangyari sa mga unang mga apostol? Nadaragdagan sila araw-araw. Bakit? Sapagkat marami na ang naniniwala, marami na ang lumalapit kay Jesus, upang patibayin ang kanilang loob. Sapagkat napakahalaga na tayo bilang mga anak ng Diyos ay, sabi nga, huwag natin pabayaan. Ano sabi ng Biblia? Huwag natin pabayaan ang pagdalo sa ating pagkakatipon, yamang alam natin malapit nang dumating ang Panginoon. Sa Hebrews chapter 10 verse 20 pa. Kaya nga mga minamahal na kapatid, nakikita na natin ang lahat ng mga signs and wonder. Nakikita na natin ang iba't ibang mga pangyayari sa buhay na ito. Subalit ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot, huwag kayong mabagabag. Hallelujah! Sapagkat ang mga hinirang ng Panginoon kailanman ay hindi niya pababayaan. Nakita niyo mga nangyari kay Meshach, Shadrach at Abednego, hindi man lamang sila nasunog
ng naglalagabdab na ulo. Nakita niyo po ang nangyari kay Daniel. Hindi man lamang siya nilapa ng leon na gutom na gutom. Nakita niyo po ang mga nangyari sa mga Israelita. Hallelujah. Nang paparating na mga karwahe ni Paraon, hinati ng Diyos ang dagat na pula at nakatawid ang mga Israelita. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, kung naniniwala ka, kung sumasampalataya ka kay Kristo, kung pinaniniwalaan mo ang kanyang salita, may pangako ang Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, if you believe that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung meron kang matinding pananampalataya, meron ding matinding resulta ang darating. Hallelujah! Makagagawa tayo, ang sabi ng salita ng Diyos, at higit pa ang magagawa natin. Kaya kung meron kang karamdaman, anuman ang iyong pinagdadaanan, anuman ang iyong mga problema, anuman ang iyong mga pagsubok sa buhay, hallelujah! Sabi ng Panginoon, huwag kang mabalisa, huwag kang mabagaba. Lumapit tayo sa Diyos, sapagkat siya ang higit nakakaalam. Sabi sa Jeremiah chapter 29, verse 11, ako lamang ang nakakaalam para sa ikabubuti ninyo, para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Sa makatuwid, ang Diyos lamang ang nakakaalam ng para sa ikabubuti natin. Ibig ng Diyos na tayo ay maging maligaya. Ibig ng Diyos na tayo ay walang karamdaman, walang sakit. Hallelujah! Kung ang mga bagay na yan ay para tayo ay dulutan ng pag-asa sa hinaharap. Sapagkat ito ang ibig ng Panginoon. That's why, mahalaga, mga minamahal na kapatid. Sabi ng salita ng Diyos, huwag kayong mabalisa sa anumang inyong kakanin, sa anumang inyong iinumin. Sa Mateo 6:25, tignan ninyo ang mga ibon. Hindi sila naghahabi, ni nagtatanim man. Gayon may pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Masdan ninyo ang mga ibon. Hello? Ayan, sabi sa verse 33, hanapin muna natin ang kanyang katwiran at ang kanyang kabanalan at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag niya. Hallelujah! That's why, mga minamahal, there is a good news. May mabuting balita. At ang mabuting balitang ito, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, at ang pangako niya, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. That's why the Lord said, when you pray, thy kingdom come, thy will be done on earth, at it is in heaven. If you believe, kapatid, makagagawa ng himala. Gagaling ka, lalaya ka, maniwala ka, because Jesus said, all authority has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat ang biyaya mo ay laging sapat sa iyong mga anak. Ang biyaya mo ay tapat ka, Panginoon. Sabi nga, Panginoon, hindi man kami karapat-dapat. Inibig mo kami, Panginoon. Niyakap mo kami kahit sa aming mga karumihan. Salamat po, Diyos, sapagkat pinatawad mo na at lilinis mo na at kami ay napabilang na sa iyong mga hinirang na anak at bilang mga anak mo, kami ay kasamang tagapagmana ng iyong kaharian. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga sumubaybay sa ating programa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig ngayon. Kung ano man ang karamdaman mo, magaling ka na ayon sa iyong pananampalataya. Kung ano man ang problema mo, malaya ka na. Sapagkat ang sabi ng Diyos, ang humihingi ay hindi dapat nag-aalinlangan. Pagpalain mo siya na nakinig at nanood ngayon, via live streaming, via YouTube. Pagpalain mo ang kanyang mga prayer requests, ang kanyang mga kahilingan. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we pray, and all the people of God said, Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Sumayin niyo muli ang ating programa, ang KNL TV, Kingdom New Life TV. At ang ating paksa ay napakahalaga ng pangangaral sa bahay-bahay. Sapagkat ito ang utos ng Panginoon. Umayo kayo
ipangaral din natin ang buong Ebanghelyo ng Panginoon. Saka darating ang wakas. Purihin ang Panginoon. Muli po, ito po ang inyong abang lingkod kay Kristo, Bishop Sherwin Serrano. Pansamantala muna tayo mapapaalam, pero makita-kita tayo muli sa ating mga susunod na live broadcast. So, sa mga may tanong, sa mga may comment, ipadala niyo po ang inyong mga tanong. At kung nais niyo pong maging kabahagi ng ating mga pagmimisyon, maaari po kayong maging kabahagi sa pamamagitan ng kusang loob na inyo pong pagkakaloob sa ating gawain. Nandyan po sa inyong TV screen ang ating GCash number. Bishop Sherwin Serrano. Andyan po ay sa 0995-7744-985. Ulitin ko po. 0995-7744-985. Muli po, maraming salamat po sa pagiging kabahagi po natin sa pangangaral ng mabuting balita. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ipangaral ang mabuting balita, saka darating ang wakas. Abangan niyo po ang ating mga sunod-sunod na mga serye ng pangangaral sa ating pong Kingdom New Life Theological Seminary, sa ating pong 6 months training on discipleship ay available na po yan. At salamat sa Panginoon sa ating pong pagbo-broadcast. Napapanood po tayo sa FB, sa YouTube, at sa mga stream media. At patuloy po tayo sa diwa ng ating pananalangin. Magandang araw po sa inyong lahat. Sumaatin nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig ng Diyos. To God be the glory. Hallelujah. Amen.